Hello, good afternoon. Warm sa loob. So, pag hiniwa natin yan, ang ganda niyan. So, para sa ating binagoong baboy, ito yung ingredients natin. First is talong. So, talong binagoongan with baboy. So, ang ginamit ko nga is yung green na talong. So, show ko lang sa inyong mapapansin nyo iba-ibang kind of slices yung ginawa ko. Gusto ko lang pakita, no? So, ito yung regular na slice na ginagawa ko pag gumagawa ako ng binagoong talong. Pero pag ganito yung ginawa nyo, kasi bago ka makagawa ng binagoongan, piniprito muna yung talong. Pag ganyan yung slice niya, nag-absorb siya ng maraming mantika. So, kung ayaw mong mag-absorb ng masyadong maraming mantika yung piniritong talong mo, is ganito lang siya. Buo. Tapos sa gitna lang yung slice. Ganyan lang yung hiwa niya. Kung ayaw mong masyadong mamantika. Okay? Tapos, of course, yung bagoong. Yung bagoong ko hindi fresh, yung ginisa na siya. So, kukuha na lang ako dyan. Tapos, bawang, sibuyas, kamatis, at saka yung baboy, hiniwa sa yung parang pangsahog na slice. Optional is sili, kung gusto mong medyo spicy. Mantika. Ang una ko lalagay is yung baboy para maluto agad. So, sasangkot siya ko muna siya dyan. So, ito na yung baboy natin na sinangkot siya ko sa mantika. Pag medyo na prito-prito na tong baboy na to, aalisin natin yung baboy and then matitira yung mantika. Sa natirang mantika, doon natin ipiprito yung talong para ma-absorb niya yung flavor ng pork. Konti pa. Kung mapapansin nyo, yung mantika dito, medyo nadagdagan na kasi naglabas na ng mantika yung pork. Okay. So, dyan na rin natin ipiprito yung talong muna bago tayo mag-isa. So, ito na yung baboy na sinangkot siya natin. Tapos, ito yung mantika na naiwan. Lagay na muna natin yung buko. So, fry natin to. Hindi naman siya kailangang mag-brown. Basta mawala lang yung original color ng talong. So, ito yung piniprito natin yung talong. Ayan. Nag-brown na yung isang side. So, binaliktad na natin siya.
na yung pinirito nating talong. Okay, so magigisa na tayo after this. So, may mantika pa. Pag nagigisa ako, sabay-sabay na ako ng bawang sibuyas kamatis. Sama ko na yung baboy, yung kanina. Pag nagigisa ng bawang sibuyas kamatis, huwag yung masyadong intayin na durog yung kamatis tsaka sibuyas. Kasi nakakaganda rin yung colors niya kapag tapos magluto. Kasi nakikita mo pa yung purple, nakikita mo pa yung orange or yellow. So, sangkot siya lang natin. Pwede natin ilagay yung bagoong. Ayaw ng asawa ko masyadong maalat. So, parang isang kutsara lalagay ko. Isa lang. Ang sikreto ng talong binagoongan ko is suka. Suka at asukal. Mas maganda sana kung brown sugar, kaso wala akong brown sugar, kaya white sugar na lang. Masarap kasi sa binagoongan yung, hindi siya masyado maasim, pero malalasahan mo yung asim ng suka. Okay? Tapos medyo manamis-namis siya. At dahil wala akong fresh na sili, chili flakes na nalagay natin para medyo maanghang-anghang. So, isang lang yan. Pwede natin isama yung talong. Para ma-absorb ng talong yung lasa ng suka, asukal, at bagoong. Pwede natin dagdagan ng konting sabaw. Huwag na natin masyadong haluin para hindi madurog yung talong. Pan. Yan. Hintayin lang natin mabawasan pa ng konti yung sabaw. Tapos okay na. Yan. Ang ganda ng color niya. Kikita pa rin yung color ng kamatis, tapos yung color ng talong, tsaka yung color ng bagoong. So, colorful siya. Actually, ito pwede na to eh. Pero gusto ko yung medyo
bawas pa ng sabaw. Takpan ulit natin. Tcharam! Yan. Huwag masyadong haluin kasi para hindi madurog yung talong. Thank you for watching. I hope subukan nyo itong talong binagoongan ko. And don't forget, yung secret niya is yung suka at saka yung brown sugar. Pero kung walang brown sugar, pwede na yung white sugar. Tapos, add siling labuyo, chopped siling labuyo kung gusto yung spicy. Or pwede na rin yung chili flakes like yung nilagay ko. Thank you for watching. Bye! If you like our videos, please don't forget to hit like and subscribe. Thank you. See you on next video. Today, gagawa tayo ng lunch. We call it sitaw with oyster sauce. So, itong sitaw na to, galing to sa aking tanim na sitaw. Nakakuha ko ng mga 10 pirasong sitaw. So, mas marami yun kaysa sa isang tali na nabibili sa palengke. So, ito na siya. So, ang first natin ginawa is to slice the sitaw. And then, slice din yung bawang sibuyas kamatis. And then, yung sahog na pork. So, yung pork, diniretso na natin siya sa pan. Lagyan ng water. Tapos, kapag naubos na yung water, tsaka natin siya dadagdagan ng mantika. So, hintayin muna natin maluto siya sa water bago natin siya lagyan ng mantika. Of course, don't forget yung oyster sauce. Okay? May mga nabibili namang oyster sauce na nakapack na. Hindi naman kayo kailangan bumili ng isang bote. Kasi kung minsan lang naman tayo magluto ng food na may oyster sauce, magandang bumili na lang ng mga nakarepack na yung eksakto lang sa isang dish. Hintayin muna natin maubos yan. So, ito, naubos na yung water niya. Nilagyan ko na siya ng mantika. So, sangkutsahin lang natin. Bago natin isama yung sibuyas at kamatis, bawang. Medyo brown na siya. Set aside natin para sa sibuyas, kamatis, bawang. So, dali. Hindi ko na inalis yung baboy. Okay lang yun. Tsaka pag nagigisa ako, mas magandang hindi sunog yung bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Kasi it adds color dun sa dish kapag hindi sila masyadong parang nalanta sa pagkakaluto. So, ayan na yung ating ginisang baboy. Next natin lalagay na yung sitaw. Sitaw. Paso ako. Ilagay na natin yung oyster sauce. Isang pack ng oyster sauce. Nabibili sa mga tindahan. Siguro mga 10 piso to sa tindahan. Pag kumamit tayong oyster sauce, hindi na ako maglalagay ng asin kasi medyo maalat na yung oyster sauce.
Bago ko haluin, nalagay ko na yung konting sabaw para maluto yung sitaw. Hindi ko na siya lalagyan ng asin, mamaya na lang to taste para hindi siya masyadong umalat. Okay? So, pwede na natin takpan ito. Yan. Intay lang tayo kumulo siya. Tapos, para makita natin yung color ng sitaw. Tcharan! Ayan na yung ating finished product. Sitaw in oyster sauce with slices of pork. Okay? Thank you for watching. I hope you try this dish. And let us know kung nasarapan kayo. Bye! Yan. Since this is our finished product, let's do costing. No? Since yung sitaw ko is free kasi tanim ko siya. So, let's just say yung sitaw binili nyo sa palengke, it's 2 tali. It's around 30 pesos. So, yung konting pork, maybe around 30 pesos din. So, 60 pesos plus oyster sauce, mga 10 pesos. 70 pesos. Tapos, bawang sibuyas kamatis, 10 pesos. So, 80 pesos. 80 pesos for 3 to 4 people. Yan. Depende kung dagdagan nyo ng maraming sabaw. So, mas maraming makakain. Anyway, enjoy it. Masarap po yan. Thank you! If you like our videos, please don't forget to hit like and subscribe. Thank you. See you on